Welcome to Donmar TV News Channel. Ito na, pag-usapan na natin yung topic natin. Naku naman. Muling nanindigan ng pambansang pulisya na walang naging paglabag sa pagsagip sa mga batang lumad sa Cebu City. Habang nananawagan naman ang mga magulang na mapanagot ang mga kumuha at nagdala sa kanilang mga anak sa lugar. May ulat si Bea Bernardo. Ilang araw na ang nakakalipas mula nang mangyari ang operasyong ito sa isang Bakwit School sa University of San Carlos sa Cebu City. 19 na minor de edad na lumad ang sinasabing na-rescue ng pulisya sa operasyon. Kasama sa mga nasagip ang anak ni Inang Gum. Kwento niya, 12 taong gulang ang kanyang anak nang nawalay sa kanya. 12 taong gulang, ilan yon? 12. 12 years old. 2 taon na daw na hindi niya nakikita ang anak na ngayon ay 14 na taong gulang na. O, 2 taon na. 2 taon na dinukot ang kanyang anak. Sabi nung nanay, hindi ako nagsabi. Hindi yun din yung pulis ang nagsabi, yung nanay. Hoy, Mikey Romero, makinig ka sa nanay. Mas magaling ka pa sa nanay niya. Mikey Romero, ano na to? Pero masakit para sa kanya na sa muling pagkikita nila ng anak, tila malayo ang loob nito sa kanya. Waro. Tingnan mo. 2 taon ang ninakaw ng mga kung sino man yan, mga rebelde na yan, dun sa buhay ng bata. Ngayon, hindi na masyadong kilala yung nanay nila. Tas kung Mike Romero, gusto mo pang tulungan? Hindi nga ako hindi ako yung mother ang nagsasabi, yung nanay, na ngayon gusto mo pang tulungan. Bigyan pa ng abogado yung gusto niya managot. Gusto niya kasing managot yung mga kumuha sa anak nila eh. Bibigyan pa ng abogado daw ni Congressman Mikey Romero. Ano ito? May tawag ko dyan si Brad Eli. Kayo na lang magsulat dyan. Ayoko nang sabihin. Waran ko kay kaso ni ko anak may waran maro at okay daw yung relationship nila with the police bago daw umalis sa kanila. Masakit ya ako sumsumananay. Ko magkuka anak na ikaso kuno ko kanami kuno glongod. Masyado daw masakit sa sarili na namin na daw yung lapit ng Ang tanging hiling na lamang ng mga magulang ay mapanagot sa batas ang mga kumuha sa kanilang anak. Ngayong araw, personal na binisita ni PNP Chief Police General de Bolsinas ang mga Tingnan mo ha. Siguro kung nagsalita yung mga teacher, lalabas yan sa lahat ng mga mainstream media. Dahil nagsalita yung nanay, sa PTV4 lang nilabas. O, kita nyo na mga animal kayo. May tawag sa inyo si Brad Eli. Gulang at estudyanteng lumad sa headquarters ng Police Regional Office 7. Ngayon, they are undergoing stress debriefing by the DSWD of Cebu City and Davao. Yan na, pinuntaan pa mismo ni Sinas yung mga bata para siguraduhin na they're okay. Pati magulang pinuntahan ni Sinas. Pero pag nagkamali si Sinas, kaliwat kanan ang balita ninyo mga Pwede ko bang sabihin hindot? Sige na, isang beses lang. Isang beses ko lang. Huwag na nga lang. Saka kasama dyan ang mga social workers. Hindi, alam mo yon. Ako sabi ko nga pag may mali yung tao, sige, punahin natin. Pinunan natin si Sinas Di ba sabi ko, nagkamali siya noon, nagsorry siya. O di okay na. Ngayon, maganda yung ginagawa ng tao. Personal niyang pinupunta. Bakit di nyo purihin, mga animal kayo? Kayo talaga. Ayoko tawagin silang mga hindot. Baka naman sabihin nila, inaano ko sila. Psychologists natin to assess the children and the parents itself. Nakapag-swab test na ang mga bata at magulang at hinihintay na lamang na matapos ang pagproseso. Tingnan mo ang babata, Congressman Mike Romero, anong nasa isip mo? Yung totoo, Mikey Romero, bakit ka umiepal dyan? Bakit nyo pinoproteksyonan? Ikaw ba napag-utusan lang ni Speaker Velasco? Bakit nyo pinoproteksyonan yung mga dumukot sa bata? Hindi pa ako nanay ha. Hindi pa rin ako tatay pero ako yung nasasaktan. Dukutin kaya yung anak ninyo. Tapos sabihin ng ibang congressman, magpo-provide kami ng abogado doon sa dumukot. Matutuwa ka, Congressman Mikey? Yung totoo.
Sino nag-utos sa'yo na mag-proteksyonan yung mga yan? Nakakabuisit eh. Sa kanilang travel documents para makauwi sa Davao del Norte. Nanindigan naman si Sina sa operasyong ginawa ng kanyang mga tauhan. Ito'y sa gitna ng mga usaping masyadong naging marahas ang mga pulis habang isinasagawa ang operasyon. If there is, Friday po sila. Alam mo, ito lang PNP Chief Sinas. Tandaan nyo yung pangalan ni Mikey Romero Yun lang, sa akin, tandaan nyo lang. Wala mo ko sinabi, bakit ba? Tandaan, memorize it. Pag yan nanghingi ng tulong sa inyong kapulisan, alam nyo na. Tulungan nyo, yun lang. Wala akong sinabi, sabi ko tulungan nila. Then they will submit their complaint to the proper forum and we will answer it accordingly. Dumistansya naman si Sina sa panawagan ng ilang mambabatas na sibakin sa pwesto ang mga pulis na nagkasa ng operasyon. Magsasagawa rin ng investigasyon ang pulisya upang malaman ang posibleng pananagutan ng universidad kung saan nakita ang mga batang dugo. Kasi ito I don't think, honestly I don't think na gumalaw yung pulis nang walang court order. Sa tingin ko lang hindi naman siguro sila gagalaw at bigla nilang pupunta. Wala, trip lang namin puntahan at kunin sila. Okay lang kayo. Siyempre nagreklamo yung mga magulang, kumuha sila ng court order, tsaka nila kinuha. O, di ba? I don't think na walang ganun. Ano to, basta-basta lang? Isip naman kayo dyan sa kongreso natin. Pambihira naman kayo. Bea Bernardo para sa Bayan. Hindi ako, sa totoo lang ako naman, sa tingin ko medyo napag-utusan lang to Napag-utusan lang si Kong Romero. Sa totoo lang, sa tingin ko lang napag-utusan lang ito na, ay nako. Siguro baka lang naman, baka inisip nila. Namumuro na ako kay Banat Bay. Di bang, ikaw naman, iba naman. Hindi kasi sabi ko nga, anong logic Anong logic? Ba't pupunta yung pulis doon kukunin? Tapos alam nilang illegal yung gagawin nila. Ano sa tingin ninyo logic nun? Brad, Kong, ano to? Diba? Wala lang, trip-trip lang nila. Kaya nila pinasok yan, kinuha yung mga bata, tas ano naman yan, Kakabobo naman Siyempre may nagreklamong mga magulang, bakit yung kakampihan yung kalaban? Yung mga, isipin mo remember, these are minors. Hindi ito matatanda na nagdesisyon silang sumali sa grupo na yon. Yun, pwede bang maging questionable? Bakit? Questionable in a sense na desisyon nila kung saan nila gustong sumama. Okay? Problema na nila yon. Ang paglalabanan na lang doon kung illegal ba o legal yung sinamahan nila. Hindi These are not matatanda na tao. These are minors. Ibig sabihin, hindi pa pwede silang mag-decide ng sarili nila. Kailangan may consent pa ng mga magulang. So, ibig sabihin, may maliho talaga. Whether it's hot or cold. No, man. I mean, whether po na rebelde o hindi yung grupo na kanilang sinamahan. Okay? Hindi yun ang question dito The mere fact na they're minor and walang consent sa kanilang mga magulang ay may problema na tayo. Common sense na lang po, Congressman Mikey Romero. Please lang naman Wag naman ganyan. Napakaano naman Kainis naman Minsan tanga-tangahan na lang po tayo Wag naman po sanang ganon. Sana naman makarating to kay Pangulong Duterte. Ay nako, Pangulong Duterte, bakit ganon? Baka pwede yung pakikalabit lang konti Kasi kawawa naman po kasi yung mga nanay. Yung sabihin, ito yung mga dapat nating pinoproteksyonan. Kasi 'di ba, alam naman natin, hindi naman sa pero ito yung talagang mga hindi nabigyan ng boses ng mga nakaraang administrasyon. Ito yung mga tahimik lang, hindi na sila makagalaw kung kinukuha yung mga anak nila. At 'di ba, sabi nga, naalala niyo yung pinakita nating video kahapon? Dinala
dinala yung mga anak nila, yung mga minor nilang anak sa Metro Manila, tinawag na bakwit, pinagrally, ganun ang ginawa. Ginawa ko silang mga alila. Yun ang sinasabi ng mga mga magulang. Hinihingi na nila na ibalik sa kanila. Hindi ho sila nabigyan ng chance ng mga nakaraang administrasyon. This is the only time na nabigyan sila ng boses through social media, through alam naman natin itong mga NTF-ELCAC, nabibigyan sila ng boses. Ngayon, pipigilan pa natin at magbibigay pa tayo ng assistance para sibakin yung mga pulis? Sir, Congressman Mikey Romero naman, ano ba itong ginagawa mo, sir? Medyo sobrang sablay naman po yung Congressman Mike. Nakakairita naman po. Bakit ganun? Ito tuloy sinasabi nung iba. Sabi ni Russian yan. Sarap pektusan ni Mikey. Talagang pektusan no? Sabi naman ni Don Mar TV, kung nandyan pa ang Makabayan Black, banat ba'y marami pang ganito mangyayari in the future. Correct ka ho dyan, sir. Ewan ko nga ba, bakit ganyan ang buhay? Sorry sa spam po. Congressman Romero po, ang anak niya ay... Wag ho ganon. Meron ho kayo ebidensya. Wag ho ganyan ha. Hindi ako pumapayag ganyan ha. Wala siyang pakialam sa sinasabi mo, sabi ni Sherwin. Ay sige, araw-arawin kita, Congressman Mike. Congressman Mikey Romero, hanggang hindi mo binabawi ang sinasabi mo, ha? Baka gusto mo sumali at gumaya kay Congressman Naglipay na nagsorry. Hanggang hindi mo binabawi yan. Sabi ko sa iyo, Congressman Mikey Romero, araw-arawin kita. This is not about politics. This is about sa mga magulang. Sila ho'y nadihado ho dito, hindi ho ako, hindi ho yung kapulisan, hindi ho yung ibang tao, yung mga magulang na may anak. Yun ho ang nadihado dito, ha? Tandaan nyo ho yan, si Congressman Mikey Romero ng One Pac Man. Ha? One Pac Man. Tingnan mo nga naman, ano kayang advokasya nitong One Pac Man? Hindi, di ba dapat ang, naalala ninyo ang party list kung para saan? Diba? Para yan ay mabigyan ng boses yung mga grupo, yung mga maliliit na grupo, mabigyan sila ng boses. Anong boses kaya binibigyan ng One Pac Man? Yung totoo, mga nagbebenta ng Pac-1, ganon? O mga naglalaro ng Pac-Man? Sinong boses sa binibigyan ng One Pac Man? Yung totoo. Huwag tayo maglokohan. Kaya minsan nawawalang kwenta na ang party list eh. Ano kayang anong O ginamit nyo lang si Manny Pacquiao? Nakakainis eh. Ano kayang, anong advokasya niyang Pac-Man na yan? Ang bira Hindi naman yan kay Manny Pacquiao eh. Ginamit lang eh. Butong pakwan, ganon. Ano kayang, hindi, totoo. Sagot ka sa akin, Congressman Mikey Romero. Alam ni Mike Defenso ng number ko. Anong advokasya ninyo? Yung totoo. Mga mahilig sa Pac-Man. Ang mga mahilig sa Pac-Girl, ganon. Mga Pac-Boy, ganon. Yun bang advokasya niyan? Yung tanong ko lang ha, tinatanong ko lang ho. Yung Pac-Ganern. Sabi ni Ray Jacinto, Pac-Ganern. Ano nga? Sige nga paka-explain anong advocacy nila. Sabi nito ni Annalisa Botacion, advocacy niyan, ipakulong mga pulis. Yan ba? Yan ho ba? Ay nako. Lian Orsine, tama ka ba Bayati kasi walang boses sa mga naapi na bibiktima ng mga NPA. Dapat talaga mapitik na yan ni PRRD, mga pasaway na leader. Kakabuisit. Correct. Hindi naman hindi ako namumulitika dito ha. Wala akong pinupolitika. Kaya lang 'di ba naalala ninyo? Para saan po ba ang party list? What's the purpose? Purpose. I-google natin para alam natin na purpose of party list.
PH. Ayan ha. The party list system is a mechanism of proportional representation of election of representative of to the, ang haba naman yan, from national, regional, party, sectoral parties or organization. Ano yan tungkol sa organization ninyo? Sige nga ho, anong purpose niyang one Pacman na yan? Kung meron ho talaga. Gusto niyo lang mag-pack cute? Yon, sabi ni Maribel Rica Frente. Sabi nila, gusto lang mag-pack cute. Kaya pala one Pacman. Ayun. Ibig sabihin daw, One Patriotic Coalition of Marginalized Nationals. Basta lang magawa ng ano eh. Sige, gagawa rin ako ng party list ko ha. Ano yon? Banat bay. Ano ibig sabihin nun? Batang natalisod. Yun. Organisasyon ng mga batang natalisod sa buhay. Yo, yon. Banat by party list. Batang natalisod sa buhay. Yo. Okay na. Yan ang ano ko, advocacy ko na banat by. Basta lang may masabi. Kasi sa kanila daw, One Patriotic Coalition of Marginalized Nationals. Bigyan nyo nga ng ano, yung mga matatalinong banateros dyan, bigyan nyo nga ng meaning tong banat by na party list. Sige na, alam ko mas matalino kayo. Bantay natin ang bobong youth. Ganon. Bantay natin bobong youth. Ganon ba? Inang niya, niloloko nyo yung taong bayan eh. Basta maipilit lang eh. Sabi ni Esme, marginalized. Bakit di nila kampihan ng mga lumad? Ewan ko ba? Kabuisit. Diba? Wala na kayo ibang idea tungkol sa banat by party list. Sigurado may isip pa kayo eh. Ano ba? Batuta natin ang bobong youth. Ganon, batuta natin bobong youth. Inang yan ginagago nyo kami, sorry Batang Asosasyon ng Ahon Talino. Ay, banat, ang lalim naman yan, Brad. Paano yung bay? Banatan bay, ayan. Bago ang lahat, naging una ako sa taong bayan. Banat by party list, ayun. Bagong boses ng kabataan Pilipinas. Lagyan nyo nga, itugma nyo nga sa banat bay Banta sa natatangang bay. Ano ba yan? Sis Don Mar TV naman, makasabi na naman yan. Galit na naman tayo sa mga bayot. Kayo talaga. Bayab nationalistic. Ano bayab? Nationalista. Bantay bayaran party list. Pambira kayo kung ano nung sinasuggest ninyo. Magagalit na naman yung iba dyan. Sabi, ay ayoko na yung topic mo na, alis na ako. Nagpaalam pa. Sweet Cradle, maraming salamat po, palakpakan. Bayan Nationalista Party. Tingnan nyo na, mas matino pa yung ginawa ko sa akin. At itong mga banateros, mas matino pa yung ginagawa sa akin kaysa sa ibig sabihin niyang one Pacman na yan, Kayo talaga. Hindi, ito Congressman Mikey, seryoso na ako. Hindi ako naiinis sa'yo dahil sa kung ano man. Naiinis ako sa'yo dahil kawawa naman yung mga magulang, sir. Kawawa naman sila. Ngayon na nga lang silang karoon ng kakampi. Ang kapulisan natin, ang gobyerno natin to, sir, Sir, gobyerno natin ang nakakampi nila. Tapos kakampihan pa natin yung at sibak pa natin yung mga kapulisan. Sir naman po, wag ganun. Ngayon magkakaroon kayo ng pagdinig dyan. Gusto mo, invite mo ko Wala lang. Bakit ba? Masama ba? Hindi. Baka mamaya, ano mo kagad ako, Wala akong kinalaman dyan, Hindi ako, Banat by for party list. One banat. Yun.